Kapampangan Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, magandang araw mga kababayan, no? Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa ating mga OFW dyan. Magandang araw po sa inyong lahat. So ito po, ang video natin ay sinagot na po ng Malacanang itong naging pahayag po ni Vice President Sara Duterte tungkol po dito sa pagbebenta ng gobyerno ng 20 per kilo na bigas sa Visayas. So, sinagot na po ito ng Malacanang, mga kababayan, at ito po binasag ni Atty. Claire Castro dito si Vice President Sara Duterte sa naging pahayag nito. Pakinggan po natin ang naging sagot ni Atty. Claire Castro sa naging pahayag po ni VP Sara Duterte patungkol po dito sa 20 per kilo na bigas, mga kababayan. Ito, pakinggan niyo po. Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. So, ibig sabihin, iniisip niya na si BBM gagamitin itong 20 per kilo na bigas para sa darating na eleksyon. Yun ang nasa isip niya, mga kababayan. Alam nyo, ang sagot ko dyan, sa mga kababayan natin, kayo naman ang bubuto eh. Kayo po ang bubuto sa darating na halalan. Kayo po ang bubuto sa darating na halalan. Hindi ho ang mga politiko o si PBBM o sino man, yung mga Pilipino. Ngayon, mali ba na magbenta ng 20 per kilo na bigas ang gobyerno? Ngayon na darating na halalan? Ano pa ba? Antayin nyo pa ba na matapos ang halalan bago magbenta ng 20 per kilo ng bigas? Mas maraming stock ngayon eh. Ngayon, mas maraming stock itong NFA sa Visayas, mga kababayan. Kaya sila ang una na magbebenta ng 20 per kilo ng bigas. Hindi naman si BBM ang nagsabi dun eh, kundi ang gobernador ng Visayas ang nagsabi na marami silang stock na kaya nilang magbenta 20 per kilo na bigas. Itong NFA. Diba? Ito, pakinggan po natin yung paliwanag ni Atty. Claire Castro. Pinuputo lang daw po natin yung taong bayan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue. Totoo yan. Na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Totoo yan, kasi si Vice President mismo nagsabi niyan na binudol daw ni BBM ang taong bayan. Sabi niya daw, ang 20 per kilos, hindi daw yan mangyayari. Ngayon, mga kababayan, na nangyari na naman, budol na naman daw. Kasi magbebenta na ng 20 per kilo ng bigas itong ating gobyerno, si PBBM, doon sa Visayas, budol na naman daw. Sabi na naman niya, ito daw po ay parang pagkain daw umano ng baboy. Sabi niya, alam niyo mga kababayan, ito ang mahirap sa ating mga Pilipino. Kapag may mga politiko tayo na mga ganito, mga nasa gobyerno na mga ganitong tao. Una-una sa lahat, ito ay para sa taong bayan. Hindi ho ito para sa mga politiko. Kasi mga politiko na yan, mga nasa posisyon na yan, kahit gaano kamahal ang bigas, kaya nilang bumili ng bigas eh. Paano tayo mga Pilipino? Tsaka, yung sinasabi niya, nakakanimbaboy, itong pagkain daw ito na ibebenta, alam niyo po mga kababayan, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan yung sinasabi nila. Yan na naman ang isa sa mga strategy nila. Kasi, talagang gusto nila kasi, no, sa paningin ng taong bayan, masama ang Marcos. Ayaw nila na makita ng taong bayan na may nagagawa talagang administrasyon dito sa bansa. Pero napakaraming nagagawa ng ating administrasyon. Hindi lang po talaga nila nakikita kasi piring at may takip ang taingan nila. Ayaw nilang marinig. Kasi nga, siyempre galit sila kay BBM. Hindi nila nahawakan si BBM. Pero kung nahawakan nila si BBM, matik yan. Diba? Tuloy natin, sabi ni Atty. Claire Castro. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo. Bakit
muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo. Yan. Muli, uulitin natin. Ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Oh, narinig nyo? Gusto ng ating Pangulo maibigay sa mga mamamayang Pilipino na murang bigas para sa ating mga Pilipino. So, kung ikaw, maka-Pilipino, dapat ikatuwa mo ito eh. Alam kung bakit? Alam mo naman natin na number 1 na pangangailangan nito ng mga Pilipino. At ikaw, dapat, bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, imbis na ikatuwa mo, itong nangyari na ito, aba ikaw pa ang unang bumatikos. Ibig sabihin ba, hinahadlangan mo ang magandang hinahadlangan mo itong mapapagaan ang buhay ng kapwa mo Pilipino dahil makapagbenta si PBBM ng per 20 per kilo na bigas? Hinahadlangan mo ngayon? Para saan? Sabi mo, ikaw ay maka-Pilipino, mahal mo ang Pilipino. Bakit ngayon nagpapahayag ka ng ganyan? Diba dapat? Sasabihin mo lang, good job, okay yan. Iyan ay para sa mga Pilipino. Yan naman talaga dapat. Iyan ay para sa mga Pilipino. Dapat ganon ang reaction ninyo. Pero bakit ang reaction nyo ngayon ay ganyan? Hindi ba kayo masaya na magagaan ang buhay ng kababayan natin, no? Tayong mga Pilipino, mas gagaan ang buhay ng mga kababayan natin? O lalo na yung mga hikaw sa buhay, biruin nyo, makakabili na sila ng 20 per kilo na bigas. Gaano ba yung kalaking tulong para sa kanila? Ngayon, kung iniisip mo naman, eleksyon, aba, alam nyo mga kababayan, isa lang dyan, una-una sa lahat, ikaw ang buboto, hindi si BBM. Kung bumili ka ng bigas, iisipin mo agad buboto, hindi ganon. Piliin mo pa rin ng tama, yung nasa isip mo at ang nasa puso mo. Hindi porke binaba ni BBM ang presyo ng bigas ay ipapabuto na kaagad itong team niya sa alyansa. Kaya ang pagbaba ng presyo ng bigas, hindi yan gagamitin na sinasabi nilang dahil eleksyon, mali po kayo. Alam nyo kung bakit? Pakinggan nyo to. Noon pa po ito. Pero ngayon po ay nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Nako, basag ka ngayon dito. Basag ka ngayon dito, Vice President Sara Duterte. No? Kasi ito, mga kababayan, may paparinig po ako sa inyo. Ang naging pahayag po ni VP Sara Duterte. Ito po, mga kababayan. Pakinggan nyo po ito. No? Kung ano po ang masasabi nyo dito sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ito, pakinggan nyo. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? Oh. Bakit daw sa Visayas lang? Mamaya may sagot po diyan si Attorney Claire Castro. Mamaya may sagot po diyan si Attorney Claire Castro sa sinabi niya, no? Alam niyo po mga kababayan, dapat ikaw ang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas, dapat hindi ganyan yung reaction mo. Dapat matuwa ka pa no? Dapat matuwa ka pa Hindi naman natatakbo si BBM bilang presidente. Ikaw ang nagbabalak na tatabong presidente by 2028. Kaya kung meron mang gumagamit niyan, no? Kung meron mang gumamit ng ganyan, ikaw lang 'yon. Hindi si BBM kasi si BBM ginagawa niya
tinutupad yan lang yung pangarap niya para sa mga Pilipino eh. Kasi presidente na siya ang namumuno ngayon eh. Ibig sabihin, ginagawa niya lang yung tungkulin niya bilang presidente. Ikaw, vice president, at may tsansa talaga na tatakbo kang bilang presidente. Oh, 'di ba? At saka, ikaw ang pangalawang pangulo, bakit ikaw pa ang number 1 na bumatikos ngayon? Kung tutusin, dapat kayo ay matuwa at ikatuwa nyo ito dahil ito ay para sa mga Pilipino. At kung ikaw ay talagang pure na Pilipino at para sa kung iniisip mo ang mga mamamayang Pilipino na marami talaga sa mga kababayan natin ang ihikaos din sa buhay na makakatulong ito sa kanila, dapat inisip mo sila bago mo sabihin yan. Ha? Dapat inisip mo. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisip. Iniisip mo lagi galit lang sa puso at sa isip mo. Galit ang nasa loob niyan. Kaya please lang sa mga kababayan natin, matauhan na kayo. Pag ganito ang politiko natin, kawawa tayong mga Pilipino. Tuloy natin yung sinabi po ni Atty. Claire Castro. Huwag sanang pairalin ang crab mentality Nako, crab at huwag mentality. maging anay sa lipunan. Nako. Magkaisa Anay. tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan Yes. ang mga Ay, aspirasyon isa po ako dyan. para sa taong bayan. Pero ma'am, why did the government choose Visayas po? Kasi yung isa rin niyang sinasabi, given na vote-rich region yung Visayas, kaya ito raw yung pinili. Ano po yung basehan ng government kung bakit Visayas? Unang Oh, ito na yung sagot ni Atty. Claire Castro. Bakit Visayas lang? Oh, makinig kayo mga didiles. Makinig kayo, parating nyo sa hamon nyo to. Unang-una po, na sabi po sa atin ni Secretary Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Ito rin po ay pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. So bakit naman po natin haharangin ang magandang adhikain na ito, ang magandang goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas. Oh, narinig nyo, di ba? Oh, yun na yun, nasagot na ang sinasabi ni VP Sara Duterte kung bakit Visayas. Maraming stock sa Visayas eh. At isa pa mga kababayan, hindi naman ho si BBM ang nag-unang nag-open yan, kundi ang gobernador ng Visayas ang nag-open kay BBM na kaya na nila makapagbenta doon sa Visayas ng 20 per kilo na bigas. Oh, bakit ngayon parang sinisisi nyo ngayon si BBM? 'Di ba? Alam nyo mga kababayan, dapat ikatuwa at ikasaya natin ito. Pero malungkot kayo. Bakit? Dahil makikita ng taong bayan, unti-unti na naabot ng Pangulo ang kanyang mga pangarap para sa mga Pilipino. Ano? Huwag po natin harangin, huwag po natin pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Tama. Ito po ay muli para sa taong bayan, huwag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi porkit po mura ang bigas, sasabihin na ang hayop na nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po natin ayan na, may video yan. maliitin Kaya Atty. Claire ang mga Castro. farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, ninuman na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA. So narinig nyo. Sabihin, minamaliit ni BP Sara itong ating mga magsasaka. Wala siyang pakialam sa mga magsasaka. Wala siyang pakialam sa pakiramdam ng mga magsasaka. Na mga magsasaka ang nagbenta nito sa NFA. Oh. Sa ating gobyerno. So, wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po. Parehong bigas po ang ibebenta. So, ibig sabihin, yung dating 33, dito na bibenta ngayon sa may NCR, doon po sa may Visayas, ay gagawin na 20 per kilo. Yan po ay stock ng Visayas. Maraming stock ang Visayas eh. Oh.
Kaya nga mga kababayan, mag-isip-isip din bago kasi magkomento. Komento lang ng komento eh. Ayan naman ay pabor sana para sa taong bayan yan. Alam nyo, ito nga yung sinasabi ko, isipin nyo po palagi ang mga politiko na talagang magsiservisyo sa bayan. Hindi yung mga ganyang politiko. Tingnan nyo naman, para sa mga Pilipino yan, hindi naman para sa inyong mga politiko. Biruin nyo, hahadlangan nila, para sa mga mamamayang Pilipino yan, mapamura yung bigas, hahadlangan nila. Klaseng isip yan, no? Yun, maraming salamat to at magandang araw sa inyo lahat. Thank you.